si Adan ang pinagmulan ng buong mundo. Sapagkat si Adan ang personal po ng langit, personal ng lupa, personal po ng buhay. Kaya nga ang Diyos po ay may kahulugan, liwanag, pag-ibig at buhay. Ito po, ang salitang ito, na liwanag, pag-ibig at buhay, nag-personal po ito na tao. Sino po? Si Adan. Sapagkat si Adan ang templo, ihemplo, mostra ng Diyos na makapangyarihan. Kaya nga sinasabi namin sa inyo na ang Diyos po ay nagkatawang tao. Dahil kung hindi magkatawang tao ang Diyos, hindi natin pwedeng tawaging Ama. Sapagkat walang laman, walang buto. Sapagkat makapangyarihan. Kaya nga yung si Javier, yung Javier na Muslim, sinasabi niya, sila daw ang una sapagkat sila ay naniwala kay Allah. Si Allah daw ay walang wangis. Sabi ko naman, saan mo nakuha ang wangis mo? Kung ang Diyos po na lumikha ka sa iyo ay walang wangis, paano ka nagkawangis? Baka hindi nyo alam yung katotohanan. Kaya ito nga hindi namin pinagtalikuran ang salita dito. Pero sa libro ng Biblia ay pinagtalikuran ng salita Anong sabi niya? Sabi ni Rosariano, noon si Kristo ay Diyos. Pero hinubad ni Kristo ang pagka-Diyos, kaya si Kristo ay tao na. Hindi na sa Diyos, hindi na Diyos. Kasi hinubad na Pwede ba? Hindi. Hindi pwede. Kaya namatay si Kristo, hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Mawatan niyo din yan. Maintindihan ba ninyo yung salitang yun? Nung hinubad na niya ang kanyang pagka-Diyos, nawala na rin yung kanyang kapangyarihan. Wala na, kaya namatay. Kasi ang Diyos po ang bumubuhay sa atin. Kung hubarin mo yung pagka-Diyos mo, patay na. Hindi patay ng kanyang Diyos, ang kanilang Diyos. Patay nga. Kaya sabi niya Mama Martiniano, ang pinaniwala niya yung Diyos, patay. Lahat ng naniwala sa libro ng Biblia, sabi ni Ama, ay patay. Hindi lang yung buhay kayo pero patay kayo sa paniwala sa Diyos. Kasi ang pinaniwalaan ninyo, patay na Diyos. Siguro sabi niyo si Adan patay. Hindi natay si Adan. Hindi namatay si Adan. Si Adan ay lumayo. Saan nagpunta? Sa liwanag na. Kaya ang liwanag nagkaroon ng ring dahil si Adan ay bumalik sa kanyang pagka-Diyos, kakagangay na. Sa Ilocano, kakagangay. Yung karaniwan niya, yung original, English yun. Hindi Tagalog. Alam mo, nagkaintindihan na nila yun, original. Tunay. Nung ayaw na ang mga tao si Adan, ayaw nila si Adan dito sa lupa. Ang sabi ni Adan, sapagkat ayaw nyo na sa sarili. Ayaw nyo na ako, sabi niya, ni Adan. Ayaw niya sa akin. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa inyo, sabi niya. Pero, ngunit ako'y lalayo sa inyo. Pagpakitaan na upang makita niya kung paano kayo mabubuhay na wala sa piling ninyo. Nung wala na sa piling natin si Adan, dito na, ang mga tao'y mauhaw, magutom na. Pero nung nandito pa si Adan, dito sa lupa, sa panahon ng altar, walang kumakain, sa paghinga lang nila, nabubuhay na sila. Huminga lang sila, buhay na sila, busog na, hindi nga kumakain. Kaya tinatanong ni Ama Martiniano kung paano tayo nabuhay. Ito na yung sabi naman sa Promised Land. Sabi ni Ama, sabi nila, ang langit daw ay bibindisyonan ng lupa. Ang lupa ay mamasa-masa. Ang itatanim mo po na butil
ay mabubuhay, lumago, o magbunga. Yung bunga niya, anihin, yun ang grasya. Sabi nila doon sa Promised Land. Pero hindi yon ang totoo na nauna, hindi. Yun na lang yung example ni Ama. Totoo naman yun, pero hindi yun ang umpisa, hindi. Kaya nga, ang sabi ni Ama, ang tatlong persona na langit, lupa at si Adan ay kinabubuhayan natin. Paano natin ikinabubuhay ang langit, lupa at si Adan? O dito na, sabi ni Ama Martiniano, sa motherland, ang pinto. Motherland, ang pinto. Ruangan, pinto sa Tagalog, ruangan Ilocano, trangka iti Kastila. Bakit ang motherland ay natawag na pinto? Sapagkat dito po, nagmula ang lahat ng tao. Nagmula po sa ina. Kay Eva yun. Kaya nga ang sabi ng mga matatanda noon, mga magulang natin, huwag kayong magsasalita ng masama sapagkat magalit ang Diyos. Sabi nila. Pero ngayon, matalino na ang tao, hindi iniisip, ang masamang salita ay mamutawi sa kanilang bibig. Maganda man o hindi. Ang sinasabi nila, matagal lang hindi na kita, putang ina mo, kuna na. Ang sabi niya yung Tagalog. Yung Tagalog. Anong sabi niya? Yung ina mo daw ay puta? Sa tagal lang hindi niya pinagkita, sinasabi niya, yung kaibigan mo, PI. Pinagbalin namin din nga puta ni ina mo. Ganabay lang kayo nagkita. Mapaniknikan na? Hindi. Diyan at Ilocano, kaabsat. Kaabsat, pinagdakkel nga. Mananakasan dyan. Nagdakkel. Ayan. Handa nga mo rin yung sarita. Kaabsat. Bad. Ngam din yung sarita, nagkapan di amin na tao. Iso nga iti mother, iti ruangan. Iso nga rin rin yan sa di babae. Kaabsat. Iso ti ruangan, dayay. Kaabsat. Yon ang pinto na pinagmulan lahat ng mga tao. Hindi si Kristo. Sapagkat si Kristo, ang ari niya, ano ang ari niya? Hindi pwedeng lumabas ang tao doon. Kaabsat. Siya naman gumagawa. Nagpalit na. Hindi pwede. Siya nga ang gumagawa, pero hindi. Meron mang lumalabas na tao kay Jesus? Hindi ba sa babae ang pagmulan ng tao? Kaya may pinapaliwanag na yung langit ay yung inyong ama. Ang lupa ay ang ina. Saan po kayo nagmula? Nagmula po tayo sa ama at ina. Paano kayo nagkatawang tao dahil sa ina? Alam mo ba ang kasaysayan ng iyong buhay? Hindi. Pero, dito sa katuruan ito, ipapaliwanag ang kasaysayan ng buhay, Diyos. Ito ay Diyos, ito ay Ama. Buhay na nasa atin. Kung wala kang buhay, kahit may katawan ka, yung katawan patay. Mayroong buhay, wala namang katawan, hindi makita yung buhay, walang katawan. Kaya ang katawan at ang buhay ay nagsama. Paano nagsama ang buhay at ang katawan? Dahil sa magulang. Tingnan niyo ako. Ang buhay ko nagmula sa ama ko. Ang katawan ko ay nalilok sa ina ko. Ang ama at ina ko ay personal ko na. Ganon. Ang personal ninyo ay ama at ina ninyo. Hindi niyo personal si Kristo, hindi. Ang ama at ina ninyo ang personal ninyo. Sapagkat ang apelyido po ang bumibigpit sa ama. Kung ano ang apelyido mo, apelyido ng tatay mo, yun ang apelyido ng iyong mga kaamaan sa Ilocano, sa pamilya. Ngayon, sapagkat ang ama natin ay walang apelyido,
Paano naman natin kilalanin ang Ama natin? Dahil sa buhay. Dito sa dahil sa buhay, ay kilalanin natin ang Diyos na makapangyarihan na pinagmulan ng ating buhay. Sapagkat buong mundo, iisang buhay. Pero yung iisang buhay na yan, ay walang nakakilala sa inyo. Maliban na lang yung magpakilala dito, may papakilala na sa inyo. Kaya kung kayo po ay makinig at marunong lumimi, ito po ay maintindihan ninyo. Ngunit kung ang ipaglalaban niya ay libro, ay walang papasok sa inyo. Kaya nga ang sabi ng katuruan ito, kung gusto mo nang makaipon, ang lahat ng karga ng iyong utak na nasa libro, alisin mo muna para papasukin mo itong katuruan ito. Kung nakapasok na sa puso mo ang katuruan ito, hindi na ako na magsasabi na alisin mo na yung libro. Ikaw na rin. Sapagkat wala ka namang nalalaman o malalaman tungkol sa libro na iyong ikinabubuhay. Wala. Pero ang katuruan ito, mayroon kang malalaman na ikinabubuhayan mo. Yung sinabi ko na nga, hindi nyo man tanggap si Amadan at Inieba dahil naisulat na sila po ay nagkasala. Ngunit, ang langit at ang lupa na personal ni Adan at personal ni Eva, siya po ang pinagmumulan ng ating ikinabubuhay sa araw-araw. Lahat po ng nagagamit dito sa ibabaw ng lupa, silong ng langit, ang pinagmumulan ng kanilang, ang magsisilbi sa kanila ay sa lupa. Maging sa eroplano, maging sa truck, lahat po ay nagmumula sa lupa. Ang mga pagkain ng mga ginagamit natin yan. Alam niyo ba ang lupa at ang langit? Hindi. Ito na yung buong mundo. Ang bumubuo sa buong mundo ay Ama at Ina. Langit at lupa. Buo po. Sunod yung sinasabi ko, saan po kayo nagmula? Kung sabihin yung nagmula kayo sa planeta, kung anong planet ang pinagmulan nyo, wala. Sapagkat iisa lang ito, buong mundo, iisa lang. Bakit nagkaroon ng tao dito? Wala namang pumasok dito eh. Wala. Walang nagmula sa langit na alien. Wala. Sapagkat ang langit nga ay personal ni Adan at ang lupa personal ni Eva, lahat tayo ay nagmula sa kanila. Buong mundo. Kaya ang lupa at ang langit, Ama natin. Ibig sabihin, sir, hindi si Jesucristo ang tigapagligtas natin? Hindi ka may liligtas ni Jesucristo? Hindi. Sino ang magliligtas sa iyo? Yung buhay mo. Yung buhay mo ang magliligtas sa iyo. Ito na nga yung Diyos na sinasabi na Ama Martiniano sa atin eh. Halimbawa, ikaw ay natutulog. Ang bahay mo ay masusunog. Kung hindi ka gumising at lumayo, siyempre, masusunog ka. Marami ang inahalimbawa ng mga tao dahil naniwala sila kay Kristo na sila po ay mabubuhay sa paniwala nila kay Kristo ay sila po ay mabubuhay. Ang mga pastor na talaga na masugid na tagapaniwala, tagapasunod, ang sabi niya sa mga pastor niya, siya po ay ihuhukay nila yung pastor. Ihuhukay nila, ililibing yung pastor. Pagkatapos ng 3 araw, huhukayin yung libingan. Buhay pa daw. Kinabantayan ng pulis para ilibing nga yung pastor na buhay. Pagkatapos ng 3 araw,
ihuhukayin nila. Nung nakalipas ng 3 araw, hinukay nila. Yung pastor ay patay na. Hindi buhay. Hindi buhay. Hindi kasi Patay. kumalingan. Hindi na buhay. Di wala. Yung paniwala niya, paano niya naisalba? Wala. Paubay siya ng buhay. Itong buhay natin ang sasalba sa atin. Kita nyo? Tingnan ninyo. Pag mayroong nagwawala na ikaw ay papatayin daw. Kung wala kang buhay, hindi ka makatakbo. Hindi ka makapagtago. Pero kung mayroon kang buhay, makapagtago ka. Makatakbo ka. Dahil may buhay ka. Pero kung wala kang buhay, ay hindi. Hindi ka may sasalba. Hindi ka may sasalba ni Kristo. Hindi. Katulad marami nga ang marami. Marami nang nagaganap. Isang pastor. Pumunta sa simbahan nila. Madaling araw. Nakasakay ng motor. Nabangga. Patay. Paano yung paniwala niya na magsasalba sa kanya? Na isasalba ba ni Jesus? Hindi. Kasi hindi siya nag-iingat. Paano, sir? Ang sabi kasi kapag patay ng isang tao, nakabayad na siya sa utang. Hindi. Siningil na siya. Hindi. Kasi sabi, ang buhay daw niya, utang niya, ipinautang sa kanya. Ayun nga ang paliwanag ko, sir. Maraming nagsasabi. Naniwala ka naman doon na ang buhay mo ay utang? Kaya nga nagtatanong po ako. Hindi. Ito ang paniwala ng mga tao. Ang buhay daw ay utang. Siyempre ang utang may interes kung walang interes, kailan mo isusuli ang inutang mo na buhay? Pagpatay ng tao. Patay ka na nga. Ay, wala. Sisingilin Hindi. ka na. Hindi magandang usapan yun. Dalawang ulit harap mas maraming interest. Hindi magandang usapan yun. Ibigay na Kaya nga, Usinto, di. ito na yung sinasabi ko na ang lahat ng mga salita ay ginawa nilang pwede. Pero hindi pwede. Hindi utang, hiram. Ang mga tao, sabi nila, hiram ang buhay, bulod, sa Ilocano, hiram sa Tagalog. Pero yun ay hindi. Ang buhay po ay regalo po ito ng Diyos sa atin. Ito po ay dahil sa pagmamahal niya sa atin, kaya nagkaroon tayo ng buhay. Kaya nga, mayroong tayong saksi o kari. Anong kari sa Ilocano? Ay, Tagalog. Pangako. Pangako. Mayroong tayong pangako sa Diyos. Ano ang pangako natin sa Diyos? Itong katawan. Katawan natin. Kaya tayo nangako sa Diyos na tayo po ay mabubuhay na walang hanggan. Kaya ibinigay sa atin ang buhay. Pero nung tayo na po ay naisilang, nakalimutan na natin ang pangako na mabubuhay na walang hanggan dahil sa talino. Sinasabi ng Biblia na may buhay na walang hanggan, pero mamatay muna. Hindi. Sapagkat kung patay ka na, wala na. Hindi na babalik. Alaala na lang. Hindi na babalik, hindi mo na mabalikan ang katawan mo. Pag patay na ang isang tao, hindi na mababalikan yung katawan dahil ang katawan maliliki na. Lumayas na yung buhay. Ibig sabihin, sir, hindi hiram ang buhay. Ha? Ibig sabihin, hindi hiram ang buhay at saka Hindi. utang. Hindi hirap ang buhay. Utang lang. Ito ay regalo po ng Diyos sa atin. Dahil nga tayo ay Kanyang minamahal, kaya binigyan tayo ng buhay. Pero ang buhay na ito ay alagaan natin o ingatan. Paano natin ingatan ang buhay? Nang dahil sa katawan, kung hindi ingatan ang katawan, ang buhay mo ay lumayas. Kung masama ugali mo, layas buhay mo. Pero kung mabuti ugali mo, buhay mo, ay hindi lalayas sa'yo. Ibig sabihin nun, mabuhay ka na walang hanggan. Pero, kahit alam mo na
Kung hindi mo naman kilala ang pinagmulan, ay hindi mo pa rin matatanggap ang buhay na walang hanggan. Kaya nga importante na malaman mo ang pinagmulan mo eh. Kung sinasabi mong si Kristo ang pinagmulan, o di salaysay mo kung paano ka nagmula sa Kanya. Di ba po? Yun ang magpapatunay na kilala mo si Jesus na siya nga ang pinagmulan mo. Hindi lang yung nabasa mo, sinabi ng libro o nabasa mo na isulat, si Kristo ang lumikha sa'yo. Paano naman yung proseso? Pero dito, sa katuruan ito, ipinapaliwanag niya. Ang buhay po na nasa atin ay nagmula sa Ama. Anong Ama ang pinagmulan ng buhay natin? Diyos ng katawang tao. Buong mundo yan. Si Amadan. Walang galing kay Kristo. Yung buhay nga ni Kristo, nagmula pa rin sa Ama namin. Nagmula pa rin kay Adan. Sapagkat wala naman pinagmulan ng buhay dito sa lupa, kundi lang si Adan. Oo. Si Adan lang ang pinagmulan ng buhay dito. Yung Diyos nagkatawang tao. Paano mo mapapatunayan, sir, na si Adan lang ang Isa nga ang buhay eh. Anong lahi? Ang dami ng lahi ng tao. Pero ang buhay na sa kanila, buhay na sa atin, isa lang. Isa. Oo. Hindi mayaman, hindi mahirap. Oh. Isa pa rin. Sino ang kauna-unahang tao dito sa mundo? Adan. Si Adan. Sapagkat si Adan ay likha ng Diyos, dapat kaalam. Pero nung nakilala na si Adan po ay hindi likha, kundi ang Diyos po ay nagkatawang tao, si Adan na yun. Katawan. Katawan ng Diyos, si Adan. Paano nagkasala? Personal lang yun si Adan. Ngayon, hindi man kayo maniwala ngayon. Pero sa pagdating ng panahon, magaganap ang naisulat sa libro, ang mga kahirapan ay matatamasa ng tao. Siyempre, hindi maisasalba si Kristo eh. Hindi kayo maisasalba ni Kristo sa kahirapan, hindi. Ano ang magsasalba sa atin? Siyempre, yung pinagmulan ng buhay natin. Amadan. Kaya kailangan kilalanin ninyo kung saan nagmula ang buhay na sinasabi namin. Kasapagkat ito nga, sinasabi namin na sa inyo, ang buhay na sa atin ay Diyos. Ito po ay makapangyarihan. Hindi kumakain, pero binubuhay niya tayo. Lahat ng tao sa mundo ay walang nabubuhay sa pagkain. Binubuhay tayo ng Diyos. Yung buhay nga natin, bumubuhay sa atin. Sapagkat kung wala kang buhay, hindi ka naman makakain. Kaya nga ang buhay, ginagamit natin, hindi pa natin alam. Kaya mapalad niya kami na nakarinig, nakaalam, at maniwala dito sa katuruan ito. Sapagkat ang katuruan ito ay makapangyarihan. Kaya kung ikaw ay mayroon ng nalimi at mapatunayan mo na ito ay totoo, isa ka na rin magpaliwanag sapagkat mayroon kang buhay. Ang buhay po na gagamitin mo, ito po yung Diyos na mamagsalita sa iyo. Dahil kung wala kang buhay, hindi ka makapagsalita. Hindi mo maipapaliwanag ang Diyos na pinagmulan, na yung pinagmulan. Ngunit kung mayroon kang buhay, dito mo na patunayan na ikaw ay binubuhay ng Diyos na makapangyarihan. Patunayan mo. Kaya nga ako na ang magpapatunay sa katuruan ito na ito ay totoo. Na ang Diyos na katawang tao ang pinagmulan ng buhay, Ama ko. Ama ko. Excuse me, sir. Paliwanag mo, no, kasi nung ibagada nga... Tagalog. Okay. Ang sabi ng mga tao na sa akin tinanong ang sabi ko kasi, ang totoong Diyos si Adan. Huwag mong sabihin si Adan dahil matagal na siyang patay. Ay, hindi. Kailanman ang patay hindi na bumalik.
Eh, yun ang sinabi. Eh, paano mo nasabing patay na? Dahil paano si nung- Kristo ay patay na? Bakit sinasabi nilang babay? Ayun. Tapos sabing ganon, paano namatay? Dahil nung kumain daw sila ng mansanas, eh, tinapon na sila sa hardin nawala na hubad-hubad. Ayun. Eh, kaya daw sila nagkaroon ng pamilya dahil ayun, hindi ko na natandaan. Pero Yun yung nasa libro. pakipaliwanag nga lang po kung bakit kasi yung Kaya nga, yun ay istorya. Istorya Istorya yun. ng libro mansanas. Istorya ng libro Biblia yan. Yun na nga. Oo, Para istorya ng libro sige, Biblia yun. ayusin lang, Explain po, sir. ayusin lang ni Sir. Kasi yun po ang naisulat sa libro na pinaniwalaan naman ng tao. Di ba? Pinalayas daw si Adan sa paraiso. Yun ang sabi. Tanungin ko sa inyo, ano namang paraiso ang sinasabi ninyo na pinalayas si Adan? Doon Dun sa Garden of Eden. Harden daw. Nasaan yun? Nasaan yun? Jerusalem, Jerusalem. Yung nakasulat sa libro Biblia, yun lang alam ko sa libro Biblia. Pero kung, ay sa Jerusalem daw. Lubong mo lang di jay, ang pahay. Mundo rin yun, yung Jerusalem. Hindi, kasi kaya nga, kung kayo po ay magsalita, kailangan kilalanin muna kung saan lugar yun, kung saan yung paraiso. Hardin ng paraiso. Kasi dito sa katuruan ito, ang paraiso po dito, buong mundo. Opo. Buong mundo ang paraiso dito. Oh. Ang langit po ay bubong. Ang lupa ay sahig o suwelo. Ito po ang paraiso. Inihanda po ng Diyos na ito ay tahanan natin. Ito ang paraiso. Saan naman pinalayas ang Diyos si Adan? Sa paraiso daw, Sir. O di wala na sinasana dito. Dito nga, dito. Dito sa lupa. Itinapon daw sila sa paraiso. Oo, Isa wala. naman, Istorya lang yun. yung ibang Hindi nila mapatunayan yun. Yung nalin lang ng Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng paraiso. Basta paraiso lang. Paano itatapon si Adan? Eh si Adan ang personal ng lupa, personal ng Diyos, buong mundo. Yun yung sinulat nila sa libro Biblia na tayo po'y nalinlang, na naniwala naman tayo noon ng napakatagal na Oo nga. panahon. Pero ngayon hindi Kasi na. hindi naman nakilala si Adan eh. Sabi niya ang Martiniano, Oo. hindi nakilala si Adan. Oh. Sapagkat ang katuruan ito ay mayroon na magpapakilala kay Adan na si Adan ay personal po ng Diyos. Kaya nga sinasabi namin si Adan ay hari ng buong mundo sapagkat siya ang nagmamayari ng buong mundo. Si Adan po ang tinatawag ninyong Apo Diyos sa Ilocano. Apo Diyos, kunayo, Apo Diyos ni Ilocano. Oh. Di Apo Diyos, kakabsat, iti kayat na masawan, iti Diyos ang baling nga tao, iso nga inawag tayo nga, ang Diyos po ay nagkatawang tao, kaya tinawag natin Apo, ang Diyos, o tinawag nating Ama. Ako kasi ista. Oo, ang Apo ay tao, kaya nga, ang sabi ng katuruan ito, kung ikaw ay magbuburi sa Apo, Apo, sabi nila, siyempre, diretso mo, sapagkat marami Apo. Apo Kapitan, Apo Gobernador, Apo Mayor, Apo ang kalkala, Apo ang taltalon. Sino titok-tuko yung mga Apo? Isa nga dati. Kung na iti libro, iti Diyos manguko. Ang sabi sa libro, Hindi napintas, hindi magandang salita yan. Hindi may karban sa Diyos. Hindi na ayon sa Diyos. Ang sinasabi ninyo ang Diyos ay maghuhukom. Hindi. Sapagkat ang Diyos po ay, paano kayo huhukumin ng Diyos? Ang Diyos po ay pag-ibig, liwanag at buhay. Paano maghuhukom ang Diyos? Kaya tanong niya mo Martiniano, kilala niyo ba ang Diyos? Hindi. Kaya
lahat mga salita na sulat sa libro po, kung siriin natin, marami ang hindi na ayon sa Diyos. Oh. Katulad yung mga kaganapan na nagaganap po, na nung mga utos ng Diyos sa kanila na pumunta sa yung mga kasaysayan niya sa libro, nagpapatay ng tao. Hindi inaayon sa Diyos yun. Hindi. Yun nga ang sinasabi ko, ang kasaysayan, tunggal bawat marating ang panahon ng simana po ay ipinapanood o iginaganap sa radyo ang kasaysayan ng Kwaresma, yung pagpapahirap kay Kristo. O diyon sinasalaysay ang libro Biblia kung paano nagaganap noon ang kasaysayan. Pero lahat ng mga yan ay hindi po naayon sa Diyos. Hindi ko nga alam kung paano pinaniwalaan niyo. Ang Diyos po sa inyo, ikon hindi mabuti. Oh, kaya nga, hinuhukom kayo ng Diyos ninyo. Pero ang Diyos namin, hindi. Kaya ang sabi nga ng mga nagbabasa sa libro, nasa huli na tayo. Last judgment na. Ito na ang ultimo. Oh, ito na ang hangganan. Last judgment. Ang sabi nila, ang Diyos po ay maghuhukom. Ano, kilala niyo ba ang Diyos? Kilala nila si Jesus Cristo nga. Kaya namatay naman. Hindi niyo kilala, hindi maghuhukom ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay nagpamilya. Kung huhukumin niya ang tao, ano yung Diyos? Pumapatay? Sabi nga ni Elisoriano nung buhay pa siya, sinasabi niya ang Diyos daw, ni Kristo daw ang bumubuhay, ni Kristo ang pumapatay, sumusugat. Anong Diyos naman yan? Ano na bang klase ng Diyos yan na sinasabi ninyo na si Kristo pumapatay, bumubuhay? Oh, paano Diyos yan? Hindi nga kayo maintindihan Dahil yung mga sinasabi ninyo, sabi nila ni Kristo bumubuhay, ni Kristo pumapatay, sumusuga. Sir, paano naman yun siya po ang tumubos ng ating kasalanan? Ano ang kasalanan natin na kanyang tinubos? Wala. Sinasabi lang yun. Sinasabi lang ng matalinong tao na si Kristo ang tumubos ng kasalanan ng mga tao. Anong kasalanan ng mga tao na tinubos ni Kristo? Yun na. Oh, tinatanong ko ngayon Tinatanong mo naman sa akin. Wala akong alam na kasalanan ng tao na tinubos ni Kristo. Ang sabi nila, si Kristo ang tumubos ng lahat ng kasalanan, pero ang tao naghihirap. Paano natubos? Kaya nga si Ama Martiniano, sabi niya, siya po ang tumubos ng tao dito sa mundo. Mayroon lang tumubos, si Ama Martiniano. Paano niya tayo tinubos ni Ama Martiniano? Kaya si Ama Martiniano ay nangaral sa atin na alisin natin ang mga masamang ugali natin. Pag-iisip at ugali natin ay alisin para malayo tayo sa kasalanan. Mailayo tayo sa kasalanan dahil sa ang mga kagawan natin na masama ay pagmumulan ng ating kasalanan. Yon. Kaya pinapaalis ni Ama Martiniano ang kaisipan na mali, kagagawan na mali. Pagkatapos, kung maalis mo yun, masamang ugali, ay kilalanin mo ang buhay at iyong katawan. Sa pagkilala mo sa buhay at ang iyong katawan, makilala mo ang Diyos na iyong pinagmulan. Hindi ba rin si Kristo? Saan naman po nang galing yung pangalang anak? Sa Diyos. Diyos mismo. Sa Diyos mismo. Siya ka nga Dahil nga, ang sabi niya noon,
sino ako? Sabi niya, si Adan. Nung nalikha si Adan, sabi niya, sino ako? Ikaw si Adan. Anong kinausap? Pero hindi pa nakasulat. Si Adan ang Diyos ang nagpangalan sa kay Adan. Hindi pa nakasulat. Siya may susunod. Hindi. Si Adan nga ay, ang nagpangalan kay Adan, mismo yung Diyos, sapagkat Oo, Kasi katawan niya. unang tanong, Hindi po, kasi ganito yan. Sa una po, pag sinabing sa Diyos nagmula yung pangalang Adan, pero hindi po nakasulat sa literal ngayon. Kahit Hindi sa hindi. una, Wala sa namang una libro wala eh. pa yun. Pero ngayong nagkaroon na ng kasalanan na pinagkaroon na si Adan, doon pa lang nila sinulat sa papel. Hindi, 934 Kaya nga. years pa ang Kaya nga. nakaraan doon. Pero ngayon, nakasulat sa libro Biblia, may Adan. Na nakasulat. Yes. kaya nga ang istorya po ay inumpisan ni Ama Martiniano. Wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao. Ang liwanag po ay mayroon na. Nung mayroon na ang liwanag, ang sabi ni Ama Martiniano, may Diyos na lumikha sa langit,